Tinapakan ng aking mga daliri habang ako ay nakaluhod sa maruming semento ng airport. Habang ang fiancé ng aking anak ay nagpapakasaya sa pagnanakaw ng milyon-milyong pondo ng mga masyakit na bata. Umalis ka rito, matandang dugyot, ang walang hiyang sigaw ng taksil. Ngunit bago sila nakapagdiwang pumasok ang mga armadong pulis at ang aking abogado upang ibagsak ang warrant of arrest, ang dating basahan ay hindi naiiyak ito ng espadang puputol sa kanilang kasakiman. Paano pagbabayaran ng 2 taksil ang bawat patak ng lason na itinapon nila sa aking pamilya? Ang kamay na nagligtas ng libu-libong buhay sa loob ng mga pinakamahusay na operating room sa bansa ay hawak ngayon ang isang lumang basahan na nakababad sa maruming tubig ng Naya Terminal 3. Si Dr. Maristela Alonzo, ang pambihirang tanyag na doktor at ang lihim na tagapagtatag ng Alonzo Medical Holdings ay nakayuko sa malamig na semento habang nakasuot ng kupas na uniporme ng tagapaglinis. Bago pa man niya matuyo ang huling patak ng tubig sa sahig, isang matulis na dulo ng sapatos ang sumipa sa kanyang timba. Dahilan upang kumalat muli ang maruming likido sa mga itim na tile. Tanga ka ba, hindi mo ba nakikita ang mamahaling leather bag ko? Ang boses ni Isabel Roldan ay matalas at puno ng paghamak habang nakatayo ito sa kanyang harap, hawak ang pinakabagong designer bag. Bago pa man makapagsalita si Maristela, mabilis na pinalitan ng dalaga ang ekspresyon ng kanyang muka nang tumunog ang kanyang mamahaling telepo. Pinalitan niya ang kanyang tono sa isang napakalambing at napaka-inosenteng boses habang sinasagot ang tawag mula kay Elian Alonzo. Mahal, nandito na ako sa airport. O huwag ka mag-alala, medyo na-stress lang ako kasi may isang dugyot at matandang janitress na sinadyang itapon ang maruming tubig sa bag ko. Pero pinatawad ko na siya, alam mo, namang malambot ang puso ko sa mga mahihirap. Wika ni Isabel sa telpon, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may puot kay Maristela. Pagpikikit ng linya kay Elian, mabilis na pinindot ni Isabel ang panibagong numero at inilagay ang telepono sa kanyang tainga, habang ang kabilang kamay ay itinutulak ang balikat ni Maristela gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Victor, makinig ka, maotoridad na bulong ni Isabel sa telpo, no nang hindi na mamalaya ang tainga ng matandang nasa kanyang paanan ay nakatutok sa bawat salita. Ayusin mo na ang transfer ng 50 milyong peso mula sa Leyte Emergency Medical Fund papunta sa account ng Shell Company natin sa Zurich. Gagamitin natin yon para sa down payment ng Forbes Park Mansion bago pa malalaman ng matandang Alonzo. Narinig ni Maristela ang bawat pantig. Ang pondo para sa mga batang may sakit sa Leyte, ang pondong itinayo niya gamit ang sarili niyang pawis at dugo, ay ginagawang pansariling luho ng babaeng ito. Siguraduhin mo hindi maaamoy ng auditing department, patuloy ni Isabel na may malamig na halakak. Si Elia Naku, madali lang paikutin ang lalaking yon. Isang patak lang ng luha ko, naniniwala na agad. Kapag nakasal na kami sa susunod na linggo, ipapadala ko agad ang matanda niyang ina sa pampublikong asilo sa Rizal para wala nang makialam sa ari-arian natin. Mabilis na ibinaba ni Isabel ang telepo at muling humarap kay Maristela. Ano pang tinititigan mo dyan? Matanda, lumuhod ka at punasan mo ang sapatos ko gamit ang basahan mo. Kung ayaw mong ipangako ko sa iyo na mawawalan ka ng trabaho ngayong araw din na ito, ibinaba ni Isabel ang kanyang matulis na sapatos at direktang tinapakan ang mga daliri ng kanang kamay ni Maristela, ang kamay na ginagamit ng doktor upang magligtas ng buhay. Ang sakit na nagbula sa mga nadagip na daliri ay bumaon hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit walang luhang lumabas sa mga mata ni Dr. Maristela Alonzo. Sa loob ng 3 segundo na nakakabinging katahimikan, ang anumang natitirang awa, ang anumang natitirang pag-aalinlangan sa kanyang puso bilang isang ina at bilang isang tao ay ganap na naglaho. Ang kanyang puso na minsang nagmahal at nagtiwala ng walang hanggan ay dahan-dahang naging isang matigas at malamig na yelo. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang buhay na inilaan sa pagbuo ng Alonzo Medical Holdings, ang mga gabi na hindi siya natulog upang masiguro ang hinaharap ng kanyang anak na si Elian, at ang kabutihang loob na ipinakita niya sa mga taong nangangailangan. Lahat ng iyon ay itinuturing lamang na basahan ng isang babaeng walang ibang alam
kundi ang magpanggap at magnakaw. Dahan-dahang inangat ni Maristela ang kanyang paningin. Walang galit, walang sigaw, at walang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Sa halip isang napakalamig at napakatahimik na titig, ang ibinigay niya kay Isabel isang titig na nagpadama sa kontrabida ng isang hindi maipaliwanag na panginginig sa likod ng kanyang leeg. Bahagyang ngumiti si Maristela, isang ngiti na walang bakas ng init. Ang sapatos na nagkakahalaga ng libo-libo ay walang silbi kung ang taong nagmamay-ari nito ay naglalakad sa maruming putik ng sarili niyang kasinungalingan. Malumanay ngunit matalas na wika ni Maristela sa boses na puno ng likas na awtoridad na hindi kayang tularan ng sinoman. Napakunot ang noo ni Isabel, tila nagulat sa lakas ng loob ng matanda. "Anong sinabi mo?" Hindi na sumagot si Maristela. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang katawan, inayos ang kanyang kupas na apron at tinitigan si Isabel mula ulo hanggang paanan nang may malalim na paghamak. Bumaling si Isabel at mabilis na naglakad palayo habang nagmamaktol habang ang mga tao sa paligid ay nag-uumpisa ng tumingin. Sa sandaling makalayo ang babae, inilabas ni Maristela ang kanyang luma at simpleng telepono mula sa kanyang bulsa. Pinalit niya ang screen mula sa voice recorder application kung saan malinaw na na-record ang buong pag-uusap ni Isabel tungkol sa pagnanakaw ng 50 milyong peso mula sa Leyte Fund at ang balak na pagpapakulong sa kanya sa asilo. Pinalihim niyang pinindot ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang pampamilyang abogado. "Ati Soliman." Ang boses ni Maristela ay parang hiwa ng gabi malamig, tsak at walang bakas ng panging inig. "Ihanda mo ang lahat ng audit records ng Alonzo Medical Holdings para sa huling 5 taon. I-freeze mo ang lahat ng personal na authorization ni Elian sa charity accounts at magpadala ka ng lihim na investigador sa Zurich." "Dr. Alonzo, may nangyari po ba?" Ang nag-aalalang tanong ng abogado sa kabilang linya. Ang panganggaso ay nagsimula na suliman. Malamig na sagot ni Maristela habang pinapanood ang likod ni Isabel na nawawala sa karamihan ng tao sa airport. "At sisiguraduhin kong walang makakalabas na tangbuhay sa bitag na ito." Sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City, kung saan ang bawat mesa ay nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa, sa loob ng isang buwan nakatayo si Dr. Maristela Alonzo habang hawak ang isang babasaging baso ng tubig. Nakasuot siya ng simpleng uniporme ng tagapagsilbi, may takip ang buhok, ng nakabababang sombrero at nakayuko ang mukha upang hindi agad makilala. Sa kabilang mesa nakaupo ang kanyang anak na si Elian, nakatitig ng may buong paghanga kay Isabel. Sa tabi ng kanilang mesa ay nakatayo ang dalawang kinatawa ng isang pampublikong ampunan kasama ang ilang imbitadong mamamahayag na may hawak na malalaking kamera. "Gusto ko lang pong makatulong sa mga batang nawalan ng pamilya." Ang boses ni Isabel ay puno ng kapakumbabaan habang iniaabot ang isang malaking check sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng kamera. "Ang pamilya Alonzo at ako ay naniniwala na ang bawat pangarap ng bata ay dapat alagaan." Pinanood ni Maristela ang eksena habang dahan-dahang ibinubuhos ang tubig sa baso sa katabing mesa. Ang pangarap ng mga bata sa Leyte ay kasalukuyan ng minanakaw ng mismong kamay na nag-aabot ng check sa harap ng media. Isang napakagaling na palabas ng kabait na binayaran ng perang galing sa pagnanakaw. Nang matapos ang litratuhan at umalis ang mga mamamahayag, lumapit si Isabel sa kinaroroonan ng baso ng tubig. Nang makita niya ang matandang tagapagsilbi na nakayuko, isang mabilis at nakatagong ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi. Habang yumuyuko si Maristela upang linisin ang mesa, mabilis na tinanggal ni Isabel ang kanyang mamahaling gintong pulseras na pinalamutian ng mga brilyant. Sa isang mabilis at sanay na galaw, isiniksik ni Isabel ang pulseras sa malalim na bulsa ng apron ni Maristela nang hindi napapansin ng mga tao sa paligid. Pagkalipas ng 5 segundo, pinalabas ni Isabel ang isang matas na sigaw ng pagkagulat na nakatawag ng pansin sa buong restauran. "Ang pulseras ko, ang pampamilyang alahas ko nawawala." Humahagulgol na lumapit si Isabel kay Elian, hawak ang kanyang dibdib habang nangangatog ang boses. "Mahal, narito lang yun sa braso ko kanina.
bago lumapit ang matandang tagapagsilbi na ito. Mabilis na tumayo si Elian, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka habang inaalo ang kanyang fiancé. Sandali lang, Isabel. Huwag kang umiyak, hahanapin natin. Lumapit si Isabel kay Maristela at nang walang alinlangan ay isinaksak ang kanyang kamay sa bulsa ng apron ng matanda. Inilabas niya ang gintong pulsera sa harap ng lahat ng bisita sa restauran. Sabi ko na nga ba pag nanakaw ito? Ang sigaw ni Isabel ay puno ng galit habang itinuturo ang matanda. Ang lakas ng loob mong magnakaw sa lugar na ito. Tingnan mo ang sarili mo, isang dugyot na tagapagsilbi na walang narating sa buhay. Tumayo si Elian sa harap ni Maristela. Dahil sa nakatagong mukha ng matanda sa ilalim ng sombrero at sa katotohanang nakayuko ito ng malalim, hindi napansin ni Elian ang mga katangian ng sariling ina. Ang tanging nakikita lamang ng lalaki ay ang umiiyak na babaeng mahal niya. Mahiya naman kayo sa edad niyo? Ang boses ni Elian ay malamig at puno ng pagdidisiplina. Ngunit may bahagyang panginginig, isang panginginig na nagpaalala kay Maristela kung paano niya pinalaki ang anak upang maging tagapagtanggol ng mga naaapi. Ngunit ngayon ay ginagamit sa maling paraan. Tratuhin niyo ng maayos ang fiancé ko. Kung kailangan niyo ng pera, magtrabaho kayo ng patas, hindi yung nagnanakaw kayo sa mga taong tumutulon sa lipunan. Ang mga salitang iyon mula sa sariling anak ay parang isang matalim na kutsil o nabumaon sa dibdib ni Dr. Maristela Alonso. Ngunit sa halip na maglabas ng luha o magpakilala mas lalong, tumigas ang kanyang kalooban. Ang sakit ay nagbago at naging purong bakal. Tinitigan niya ang sapatos ng kanyang anak mula sa ilalim ng kanyang sombrero. Nangangako sa sarili na ang aral na ibibigay niya sa lalaking ito ay hindi na kailanman malilimutan sa buong buhay nito. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Ang huling wika ni Elian bago tinalikuran ang matanda upang yakapin si Isabel na patuloy sa pag-arte ng pag-iyak. Tahimik na tumalikod si Maristela. Naglakad siya patungo sa likurang pinto ng restauran kung saan naroon ang basurahan at ang mga maruming kagamitan. Inalis niya ang apron, itinapon ito sa lalagyan ng labahan at inilabas ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Sa screen ng kanyang telpon, naroon ang kopya ng resibo ng restauran kung saan nakatala ang pangalan ng bangko na ginagamit ni Isabel para sa kanyang mga pribadong transaksyon. Sa mismong sandaling yon, nag-vibrate ang kanyang telpon sa pagpasok ng isang urgent encrypted call mula kay Ate Suliman. Isinagot ni Maristela ang tawag habang tumatayo sa ilalim ng malamig na ulan sa gilid ng kalsada ng BGC. Dr. Alonzo, ang boses ng abogado sa kabilang linya ay puno ng matinding pagmamadali at galit. Lumabas na ang paunang audit report mula sa pambansang bangko. Merong 30 milyong peso na ang opisyal na nailipat palabas mula sa Leyte Children's Medical Fund sa loob lamang ng nakaraang 48 oras. Humigpit ang hawak ni Maristela sa telpon o ang kanyang mata ay naging kasing linaw ng isang agila na nakakita ng kanyang huli. Sino ang lumagda sa release form? Si Elian po ang lumagda. Sagot ng abogado na nagdulot ng maikling katahimikan sa linya. Ngunit ang dokumento ay iniharap sa kanya sa ilalim ng pangalang Emergency Medical Procurement na inihanda mismo ng opisina ni Isabel Roldan. Bahagyang pumikit si Maristela habang ang malamig na patak ng ulan ay dumadaloy sa kanyang pismi. Ang kanyang anak ay ginamit na kasangkapan upang pumatay ng pag-asa ng mga batang may sakit. Soliman! Ang boses ni Maristela ay nagtataglay ng nakamamatay na katahimikan. Ihanda mo ang formal na demanda para sa plunder at corporate forgery. Ngunit huwag mong isusumite sa korte hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang ilalakad ng kanilang kasakiman bago ko putulin ang kanilang mga paa. Opo, Dr. Alonzo. Ano po ang susunod nating hakbang? Magkita tayo sa aking pribadong tanghalan. Malamig na utos ni Maristela habang pumapara ng isang simpleng taxi. Oras na para buksan natin ang pangalawang kabanata ng kanilang pagbagsak. Sa pampribadong opisina ni Ate Soliman sa ika-30 palapag ng isang gusali sa Makati, ang katahimikan ay nagtataglay ng mabigat na banta. Wala na ang kupas na uniforme ng tagapagsilbi. Si Dr. Maristela Alonso ay nakaupo na ngayon sa isang malaking sil
yang gawa sa mahal na kahoy, nakasuot ng simpleng maitim na corporate suit na nagpapakita ng kanyang likas na kapangyarihan at dignidad. Inilatag ni Ate Soliman ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga opisyal na tatak at mga lihim na dokumentong nakuha ng kanyang mga investigador sa loob ng nakaraang 24 na oras. Dr. Alonzo, ang boses ng abogado ay mababa at seryoso. Hindi lamang pagnanahaw ng pondo ng kumpanya ang pinaplano ni Isabel Roldan. Mas malalim at mas masahol pa rito ang kanyang mga hakbang. Inabot ni Maristela ang unang dokumento. Sa tuktok ng papel ay nakasulat ang pangalan ng isang pampublikong pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip na matatagpuan sa isang liblib na bayan sa Rizal. Isang opisyal na aplikasyon para sa involuntary commitment, isang petisyon upang ipakulong si Dro Maristela Alonzo sa ilalim ng kadahilan ng suffering from severe senile dementia at pagiging mapanganib sa sarili. Ang nakalagay na primary caregiver at tagapagsumite ng petisyon ay walang iba kundi si Isabel Roldan na nagpakilalang kinatawan ng pamilya Alonzo. Dahan-dahang tinanggal ni Maristela ang kanyang salamin sa mata. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa katabi ng isang maliit at lumang litrato ng kanyang anak na si Elian nung ito ay 3 taong gulang pa lamang. Tinitigan niya ang mukha ng bata sa litrato at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang ganap na pagputol ng huling sentimental na tali na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Gusto niyang mawala ako sa lipunan pagkatapos ng kasal. Ang wika ni Maristela. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang purong malamig na lohika. Sa oras na maipasok ako sa pasilidad na ito, si Elian ang magiging legal na tagapang-alaga ng aking mga ari-arian. At dahil hawak ni Isabel ang leeg ng aking anak, ang buong Alonzo Medical Holdings ay mabilis na maiilipat sa kanyang mga kamay. Tumpak po, Chairman, sagot ni Soliman bago pinindot ang isang switch sa kanyang mesa upang buksan ang isang nakagagagandang monitor sa pader. At hindi siya nag-iisa. Lumabas sa screen ang isang lihim na kuha ng hidden camera mula sa isang pangpribadong lounge sa Bonifacio Global City. Nakaupo roon si CFO Victor Cruz, hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang nakasandal sa kanyang tabi si Isabel. Kapag naipasa na natin ang restructuring contract sa susunod na linggo, maririnig ang boses ni Victor sa recording. At kapag nasa Rizal na, ang matanda formal nating ililipat ang 40% ng mga shares sa kumpanya natin sa Zurich, si Elian ay mananatiling presidente sa papel lamang upang maging salbabida natin kapag pumasok ang tax investigation. Napakamatalino mo talaga, Victor. Ang tawa ni Isabel ay maikling kumalat sa silid. Napakadaling linlangin ng mag-ina na yon. Ang matandang doktora ay nagpapakasipag sa mga charity, habang ang anak naman ay naniwalang ako, ang pinakamabait na babae sa mundo. Walang kaalam-alam si Elian na ang pondo ng kumpanya ang pambayad natin sa ating Forbes Park Mansion. Ipinikit ni Maristela ang kanyang mga mata habang pinakikinggan ang halahak ng 2 taong nagbabalak na sumira sa kanyang buhay. Sa kanyang isip, mabilis na pumasok ang isang matandang alaala ang pagkakakilanlan ni Victor Cruz. 10 taon na ang nakararaan nang mamatay ang kanyang asawa sa isang kaduda-dudang aksidente sa kalsada. Si Victor ang unang taong nagboluntaryong humawak ng financial records ng kumpanya noong mga panahong iyon. Soliman ang wika ni Maristela, habang dahan-dahang idinidilat ang kanyang mga mata. May kaugnayan ba si Victor sa pagkawala ng mga dokumento ng aking late na asawa noong taong 2014? Iyon din po ang aking pinaghihinalaan, Dr. Alonzo, sagot ng abogado. Nagsisimula na po kaming makakuha ng mga lumang bank ledgers na nagpapakita ng mga lihim na deposito mula sa mga kakumpetensya ninyo noon. Tumayo si Soliman at inihanda ang kanyang panulat. Chairman, mag-issue na po ba ako ng immediate temporary restraining order? Pwede natin silang i-freeze bukas na bukas din at ipaaresto sa harap ng board. Umihip ang malamig na hangin mula sa aircon ng opisina, ngunit mas malamig pa rito ang naging ngiti ni Dr. Maristela Alonzo. Umiling siya ng dahan-dahan. Huwag
ang matipid na utos ni Maristela. Ang isang bitag ay nagiging epektibo lamang kapag ang huli ay kumpletong naniniwal, lang siya ay nanalo na. Hayaan mo silang pumirma sa sarili nilang hatol na bitay sa harap ng buong lipunan. Sa mismong sandaling yon, nagkaroon ng banayad na liwanag sa screen ng telepo o ni Maristela na nakatabi sa mesa. Isang bagong text message ang pumasok mula kay Elian. Inabot ni Maristela ang telepo at binasa ang mensahe ng kanyang anak. Naipakiusap, umuwi ka na para sa kasal ko bukas. Huwag ka nang magalit sa amin. May sorpresa si Isabel para sa iyo. Ipapagagot ka niya sa pinakamagaling na doktor sa abroad para gumaling na ang pag-iisip mo at makapagpahinga ka na. Tinitigan ni Maristela ang mensahe. Ang gamot sa abroad na sinasabi ng kanyang anak ay ang pampublikong asilo sa Rizal na inihanda ng kanyang fiancé. Ang sarili niyang anak ay naging bulag na kasangkapan sa paghahanda ng sarili niyang kulungan. Ibinaba ni Maristela ang telepono nang walang bakas ng pang-ininig sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Ate Soliman na mayroong matalas at pinal na desisyon. Soliman, ihanda mo ang aking gown para sa engagement gala bukas sa Makati? Ang wika ni Maristela sa tono ng isang ren nang handang sumabak sa huling pakikipaglaban. Ihanda mo rin ang buong media network at ang Regional Police Command. Bukas ng gabi, ipakikita natin sa kanila kung paano maningil ang isang Alonzo. Habang ang buong lungsod ng Maynila ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na malaking kasal ng taon, si Dr. Maristela Alonzo ay nakatayo sa loob ng isang sikip at mainit na pampublikong ward sa Leyte Regional Hospital. Nakasuot siya ng simpleng puting lalagyan ng doktor na walang anumang tatak ng karangyaan na katali ang buhok at may dalang simpleng stethoscope sa kanyang leeg. Sa paligid ng silid, maririnig ang mahihinang iyak ng mga sanggol at ang paghinga ng mga batang may dengue at malalang impeksyon. Ang hangin ay mabigat pinalalala ng mabagang na ikot ng lumang bentila, dorsakisame. Sa mga kama, ang mga plastic na lalagyan ng dextrose ay halos tuyo na, nguit walang kapalit. Doktora. Ang boses ng punong nurse na si Rita ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa habang nakatayo sa tabi ni Maristela. Patawad po kung kulang ang mga gamot na maipapagamit namin sa inyo ngayong araw. 3 linggo na pong huling nagpadala ng supply ang Alonzo Medical Holdings galing sa Central Office sa Maynila. Napakunot ang noon ni Maristela habang sinusuri ang pulse rate ng isang 5 taong gulang na batang babae. 3 linggo ang Leyte Children's Fund ay mayroong nakalaang 50 milyong peso para sa taong ito lamang. Paanong naubusan ng pondo ang supply chain? Tumingin si Nurse Rita sa paligid bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Dahan-dahan niyang itinuro ang maliit at lumang telebisyon na nakabitbit sa pader ng ward. Sa screen ng telebisyon, kasalukuyang ipinalalabas ang isang espesyal na ulat sa balita. Ang paksaang napakarangyang pre-wedding bridal shower ni Isabel Roldan sa isang pampribadong yacht sa Manila Bay. Ipinakikita sa video ang mga mamahaling regalo, ang pagbuhos ng mga mamahaling alak at ang pagbibigay ni Isabel ng mga mamahaling gintong souvenirs sa kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan. Iyan po ang dahilan, doktora, ang mapait na wika ni Nurse Rita. Ang sabi sa amin ng accounting sa Maynila, pinalitan daw ang prioritization ng pondo para sa corporate rebranding at charity galas ng bagong pamilya Alonzo. Dito sa probinsya, hinahayaan nilang mamatay ang mga bata dahil wala silang pambayad sa IV fluids at antibiotics. Tinitigan ni Maristela ang mukha ni Isabel sa screen ng telebisyon. Ang babaeng nagpapakasaya sa ibabaw ng yate gamit ang milyon-milyong peso ay ang mismong taong pumapatay sa mga batang naririto sa Leyte. Ang kasakiman ng kontrabida ay hindi lamang simpleng pagnanakaw ng pera sa bangko ito, ay isang krimen laban sa buhay ng mga walang laban. Dahan-dahan na ibinaba ni Maristela ang kanyang stethoscope. Umarap siya sa maliit na batang babae sa kama na may mataas na lagnat. Dahan-dahang inabot ng bata ang kamay ni Maristela, pilit na humawak sa kanyang mga daliri gamit ang maliliit at nanginginig nitong kamay. Salamat po, doktora. Ang mahinang bulong ng bata bago dahan-dahang pumikit upang magpahinga. Hinawakan ni Maristela ang noo ng bata at pinalihim na hinalikan ang gilid ng ulo nito.
Ang ugnayang iyon ay pumatay sa anumang natitirang alinlangan sa kanyang puso. Ang pakikipaglaban niyang ito ay hindi na lamang para sa kanyang sariling dignidad o sa pagtutuwid sa kanyang anak na si Elian. Ito ay para sa buhay ng mga batang tulad nito. Mabilis na lumabas si Maristela sa silid at naglakad patungo sa isang tahimik na pasilyo sa likod ng ospital. Inilabas niya ang kanyang pampersonal na telepno at pinindot ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Suliman. Ang boses ni Maristela ay nagtataglay na nakakapinsalang linaw. Bumili ka ng 500 bag ng IV fluids pampababang lagnat at malalakas na antibiotics gamit ang aking pribadong emergency fund. Mag-arkila ka ng isang pampribadong eroplano upang maihatid yon sa Leyte Regional Hospital sa loob ng 4 na oras. Opo, Chairman, sagot ni Soliman. Ipapakilala ko po ba na galing sa inyong tulong? Hindi. Malamig na tugon ni Maristela. Ipalagay mo na galing sa isang anonymous humanitarian donor. Ayokong makaramdam ng anumang hinala ang opisina sa Maynila. Gusto kong manatili silang kampante sa kanilang paniniwalang wala nang nakakakita sa kanilang pagdanakaw. Naintindihan ko po, Dr. Alonzo, at mayroon po akong mahalagang balita mula sa ating lihim na tagamasid sa accounting department sa Maynila. Napatigil si Maristela sa kanyang paglalakad. Ano yun? 1 oras ang nakalipas. Ang wika ni Soliman sa kabilang linya. Nag-initiate si CFO Victor Cruz ng panibagong emergency wire transfer. Isang karagdagang 20 milyong peso ang inilabas mula sa reserba ng kumpanya patungo sa isang offshore Swiss account na nakapangalan muli kay Isabel Roldan. Ginawa nila ito habang pinalalabas na pambayad para sa security agency ng gaganaping engagement gala bukas. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Dr. Maristela Alonzo habang nakatitig sa malawak na kalangitan ng Leyte. Hinahakot na nila ang lahat ng kaya nilang hakutin bago ang kasal, wika ni Maristela sa tono ng isang hunting master. Mabuti, mas malaki ang nanakaw nila, mas matagal ang taon na ipagdurusa nila sa loob ng kulungan. So, 5 siguraduhin muna katala ang bawat sentavo sa ating audit file. Handa na po ang lahat para sa bukas na gabi, Chairman. Ang mga pulis, ang media at ang mga miyembro ng board ay kumpirmado ng dadalo sa Makati Gala. Salamat, Soliman. Bukas ng gabi ang palabas na inihanda ni Isabel para sa kanyang sarili ay magiging kanyang sariling hatol. Sa 45 palapag ng Alonzo Holdings Tower sa Bonifacio Global City, ang executive boardroom ay nagtataglay ng nakasasalawag na tanawin ng buong lungsod. Habang si Elian ay nasa labas ng Maynila para sa isang gawa-gawang inspeksyon sa probinsya na inihanda ni Ate Soliman, pumasok sina Isabel Roldan at CFO Victor Cruz sa silid ng may pambihirang pagmamataas. Siguraduhin mo lang na mabilis ito, Soliman. Ang boses ni Isabel ay puno ng kapangyarihan habang umaupo sa pwesto ng tagapang-ulo. Marami pa akong kailangang asikasuhin para sa engagement gala bukas sa Makati. Malamig at propesyonal ang ngiti ni Ate Soliman habang inilalapag ang 2 pinal na kopya ng isang makapal na kontrata sa ibabaw ng glass table. Huwag kayong mag-alala, Miss Roldan, wika ni Soliman sa isang maayos na tono ng pananalita. Ito ay ang Restructuring and Asset Optimization Contract para sa Alonzo Foundation. Ayon sa lumang regulasyon ng pamilya, bago ang kasal ng pampamilyang tagapagmana, kailangang ilipat ang discretionary control ng Charity and Medical Acquisitions Division sa papasok na pamunuan upang maiwasan ang pampublikong buwis. Tumingin si Victor Cruz kay Isabel, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng matinding kasakiman. Ito na ang hinihintay natin, Isabel. Kapag napirmahan mo ito, mayroon ka ng direktang legal na kapangyarihan na maglabas ng pondo nang hindi na kailangan ng aprobasyon ng Board of Directors. Kinuha ni Isabel ang kontrata. Hindi na niya binasa ang mga technical na sugnay sa ilalim ng mga pahina. Ang tanging tiningnan lamang ng kanyang mga mata ay ang halaga ng pondo at ang pangalan ng kanyang pampribadong kumpanya, ang Aura Global Holdings, na nakatala bilang pangunahing tagatanggap ng mga ari-arian. Sa kabilang bahagi ng silid sa likod ng isang one-way glass mirror na nakatago sa pader, nakatayo si Dr. Maristela Alonzo sa gitna ng dilim. Nakatitig siya sa bawat galaw ni Isabel.
Ang kanyang puso ay tumitibok sa isang regular at malamig na hipdo. Ang bawat salita na pumapasok sa silid ay naririnig niya sa pamamagitan ng pampribadong audio receiver. Inabot ni Isabel ang gintong fountain pen na may nakaukit na pangalan ng Alonzo Medical Holdings. Nang walang kaunting alinlangan, inilagay niya ang kanyang pirma sa ibabaw ng linya ng pangalan, kasunod ng formal na pirma ni Victor Cruz bilang CFO at saksi. Ang hindi alam ni Isabel at Victor ang sugnay sa pahina 12 ng kontrata ay naglalaman ng isang espesyal na legal na probisyon ang sinumang opisyal na maglilipat ng pondo ng foundation patungo sa isang pampribadong kumpanya na walang pahintulot ng founder ay otomatikong nagtatapat ng krimen na plunder at corporate estafa at mawawala ng karapatang magpiyansa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ibinaba ni Isabel ang gintong panulat sa ibabaw ng glass table. Sa kabilang bahagi ng salamin, dahan-dahang inayos ni Ate Suleiman ang kanyang navy blue na panyo sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang simpleng galaw na iyon ay ang pangkulturang senyales ng pamilya Alonzo. Ang huling isda ay pumasok na sa lambat. Maraming salamat, Miss Roldan, Mr. Cruz, ang wika ni Suleiman habang itinatago ang mga pirmahang dokumento sa kanyang briefcase. Ang kontratang ito ay magiging opisyal na ebidensya sa gaganaping gala bukas. Mabuti ang halahak ni Isabel habang tumatayo at inaayos ang kanyang damit. Pagkatapos ng gala bukas, hindi na makatatapak sa kumpanyang ito ang matandang Alonzo. Nang makalabas sina Isabel at Victor sa boardroom, dahan-dahang binuksan ni Maristela ang pinto ng lihim na silid at lumabas patungo sa maliwanag na kwarto. Inabot sa kanya ni Soliman ang isang hiwalay na folder na nakuha ng kanyang investigador mula sa personal na bag ng assistant ni Isabel habang nagaganap ang pagpupulong. Chairman, ang boses ni Suleiman ay naging mabigat. Ito po ang nakuha naming lihim na draft mula sa pampribadong laptop ni Isabel. Binuksan ni Maristela ang folder. Sa loob ay naroon ang isang formal na petisyon sa korte na inihanda para sa susunod na buwan, isang legal na aplikasyon upang ideklara si Elian Alonzo bilang mentally incapacitated due to severe clinical depression. Sa ilalim ng planong ito, si Isabel ang magiging sole legal conservator ng lahat ng personal na ari-arian ni Elian at ng kanyang mga natitirang share sa kumpanya. Napakunot ang ni Maristela habang binabasa ang bawat linya. Ang kasakiman ni Isabel ay walang hangganan. Hindi lamang siya nakahandang ipatapon ng ina sa asilo, nakahanda rin niyang sirain ang buhay at pag-iisip ng sarili niyang fiancé upang maangkin ang buong imperyo ng pamilya Alonzo. Dahan-dahan na isinara ni Maristela ang folder. Ang kanyang paningin ay naging kasing matalas ng isang scalpel sa operating table. Hindi lamang siya magnanakaw. Ang bulong ni Maristela sa sarili ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang nakatatakot na katahimikan. Siya ay isang lason na gustong pumatay sa aking pamilya. Tumingin si Maristela kay Otis Soliman at inayos ang kanyang kwelyo. Soliman, tawagan mo ang Regional Director ng Philippine National Police. Sabihin mo sa kanila na ihanda ang 3 arrest warrant para bukas ng gabi sa Makati Gala. Walang sinuman ang makakatakas kahit ang mga taong nagtatago sa likod ng malalaking pangalan. Naiintindihan ko po, Dr. Alonzo. Handa na po ang lahat. Tinitigan ni Maristela ang gintong panulat na iniwan ni Isabel sa mesa. Inabot niya ito at dahan-dahang pinalitan ang lalagyan ng tinta. Bukas ng gabi ang malamig na wika ni Maristela. Ang panulat na ginamit niya para magnakaw ang magiging pako sa kanyang sariling kabaong. Sa pampribadong mansyon ni Elian sa Forbes Park, ang katahimikan ng malawak na bakuran ay nababasag lamang ng banay, yat naihip ng hangin sa mga puno. Si Dr. Maristela Alonzo ay naglakad sa may sementadong daanan patungo sa pinto ng bahay nakasuot ng simpleng damit ng ina. Mula sa probinsya, isang kupas na floral dress, may balabal sa balikat, at may dalang maliit na lalagyan na gawa sa salamin na naglalaman ng homemade kalamay. Ito ang paboritong kakanin ni Elian nung bata pa ito. Nang buksan ng kasambahay ang pinto, nakatayo si Elian sa gitna ng malaking salas. Nakatitig sa kanyang laptop habang may hawak na mga babasahin. Nabigla ang lalaki nang makita ang sariling ina sa kanyang pintuan. "Nay!" ang gulat na wika ni Elian habang mabilis na lumalapit.
Bakit ka na parito? Bakit hindi ka nagpasundo sa driver? Hindi agad sumagot si Maristela. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak, ang mga matang dating puno ng kabait at katapatan. Ngunit na yon ay natatakpan na ng matinding pagkabagabag at manipulasyon. Dahan-dahan siyang umupo sa malambot na sofa at ipinatong ang lalagyan ng kakanin sa ibabaw ng glass table. Elian, anak? Ang boses ni Maristela ay malumanay, ngunit merong isang malalim na bigat na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Lumapit ka sa akin. Lumapit si Elian at umupo sa katapat na silya. Napaangat ang no sa kakaibang aura ng kanyang ina. May itatanong ako sa iyo at gusto kong sagutin mo ako bilang aking anak, wika ni Maristela, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Kung hihilingin ko ba sa iyo ngayon na iwan mo si Isabel, bitawan mo ang kasal na ito at sumama ka sa akin pabalik sa probinsya upang magsimula muli? Gagawin mo ba? Napatigil si Elian. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng mabilis na pagbabago mula sa pagkagulat tungkol sa pagkainip at matinding pagdepensa sa sarili. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad pabalik-balik. Nay, ano na naman ba ito? Ang boses ni Elian ay naging malamig at puno ng galit. Bakit ba palagi mong pinagsosopetsahan si Isabel? Siya ang gumagawa ng paraan para maging maayos ang pangalan at negosyo natin. Masyado kang lumang mag-isip, Nay. Huwag kang maging makasarili sa oras na ito kung kailan papaakyat na ang pamilya natin sa ibabaw. Ang mga salitang iyon, ang tawagin ang sariling ina na makasarili, ay parang huling hampas ng martilyo sa isang basag na salamin. Ngunit sa halip na kumurap o magpakita ng pighati ang mukha ni Dr. Maristela Alonzo, ay nanatiling katulad ng isang estatwa ang gawa sa purong marmol. Ang huling pagsubok ay natapos na at ang hatol ay pinal na. Naiintindihan ko, Elian, ang tipid na wika ni Maristela habang dahan-dahang tumatayo. Sa mismong sandaling yon, bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Isabel, nakasuot ng mamahaling damit at may dalang mga shopping bag. Nang makita niya si Maristela, mabilis na lumitaw ang kanyang maamong maskara sa harap ni Elian. Tita Maristela? Ang malambing na boses ni Isabel habang lumalapit. Nandito ka pala sana, sinabi mo para napaayos ko ang guest room para sa'yo. Ngunit nang tumalikod si Elian, patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Mabilis na lumapit si Isabel sa tainga ni Maristela. Ang kanyang kamay ay tahimik na tumulak sa balikat ng matanda. Patungo sa pintuan, palabas, habang ang kanyang boses ay naging kasing lason ng isang ahas. Umalis ka na rito, matanda? Ang bulong ni Isabel habang mabilis na itinutulak si Maristela sa may pintuan. Baka maamoy pa ng mga bisita natin ang lansa ng damit mo. Huwag ka na magkakamaling bumalik dito. Hindi lumaban si Maristela. Hinayaan niyang itulak siya ni Isabel palabas ng pinto. Ngunit bago pinto ay tuluyang masara nakita ng mga mata ni Maristela ang ginawa ni Isabel sa mesa. Kinuha nito ang lalagyan ng kakanin na inihanda niya para kay Elian. At walang alinlangan na itinapon nito sa loob ng malaking basurahan sa gilid ng kusina. Sa labas ng gate ng mansyon, nakatigil ang isang itim na luxury SUV ni Ate Suliman. Pagkapasok ni Maristela sa loob ng sasakyan, pinalitan niya ang kanyang pananamit ng isang malinis at eleganteng blusa. Tumingin si Suliman sa rearview mirror. Dr. Alonzo, kumusta po ang pakikipag-usap sa inyong anak? Tumingin si Maristela sa bintana ng sasakyan, nakatitig sa malaking gate ng mansyon kung saan naroon ang kanyang anak na tuluyan ng nabagyo ng kasinungalingan. Wala na akong anak na nagngangalang Elian na yung gabi, Suliman. Ang boses ni Maristela ay nagtataglay na nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang natitira na lamang ay isang pader na kailangang gibain upang malinis ang pangalan ng pamilya Alonzo. Humarap si Maristela sa kanyang abogado nang may buong linaw sa kanyang mga mata. Ihanda mo ang pinala dokumento. Bukas ng gabi sa Makati Gala, ibabagsak natin ang buong imperya ng kasalanan na itinayo nila. Sa loob ng napakalaking grand ballroom ng isang sikat na 5 bitiing hotel sa Makati, ang kapaligiran ay puno ng mamahaling palamuti, mga kumikislap na ilaw at malalaking LED screen. Ilang oras na lamang bago magsimula ang formal na engagement gala ni na Elian Alonzo at Isabel Roldan.
Sa control room ng audiovisual team ng hotel, ang pampersonal na IT specialist ni Ate Soliman ay mabilis, ngunit tahimik na kumikilos. Pinalitan niya ang orihinal na USB drive ng hotel ng isang encrypted flash drive. Ang video na dapat ay magpapakita ng pampublikong larawan ni Isabel bilang charity icon ay napalitan na ng pinal na file na naglalaman ng mga audit trail ng bangko, ang kuha mula sa NAIA at BGC at ang aplikasyon para sa asilo sa Rizal. Sa isang pampribadong suite sa ikalawang palapag ng hotel, nakatayo si Dr. Maristela Alonso kasama si General Banal, ang Regional Director ng Philippine National Police Special Operations Group. Chairman Alonzo, ang wika ng general habang nagbibigay ng pormal na paggalang. Hawak na ng aking mga tauhan ang opisyal na arrest warrants mula sa Makati Regional Trial Court para kina Isabel Roldan at CFO Victor Cruz sa kasong plunder at corporate forgery. 4 na pong armadong pulis ang magbabantay sa 9 na pintuan ng ballroom. Walang makakalabas ng buhay o makakatakas sa sandaling ibigay ninyo ang hudyat. Salamat, General. Ang malamig na tugon ni Maristela. Ang tanging hiling ko lamang ay tapusin ninyo ito sa harap ng buong media at ng Board of Directors. Gusto kong makita ng buong bansa ang tunay na mukha ng mga taong nagtangkang gumamit sa pondo ng mga may sakit. Habang nakatayo sa tabi ng bintana, pinalabas ni Ate Soliman ang isang live wiretap audio feed sa pamamagitan ng kanyang tablet. Sa kabilang linya, maririnig ang boses ni Victor Cruz at Isabel na kasalukuya, yan nagdidiriwang sa pampribadong dressing room ng hotel habang umiinom ng mamahaling alak. Pagkatapos ng announcement bukas ng gabi ang halakak ni Victor sa recording, otomatikong lilipad ang natitirang 20 milyong peso sa Switzerland. At si Elian, wala siyang kaalam-alam na pinalitan natin ang kanyang pirma sa conservatorship draft. Napakagaling, Victor, ang sagot ni Isabel. Bukas ng gabi ako na ang tatawaging bagong reyna ng Alonzo Medical Holdings. At ang matandang doktora, hayaan mo, siyang mabulok sa asilo sa Rizal. Malamig na pinatay ni Soliman ang audio recording. Tumingin siya kay Maristela, na nanatiling nakatitig sa ilaw ng lungsod ng Makati mula sa bintana. Walang galit sa mukha ng doktora. Ang naroon lamang ay ang purong linaw ng isang taong nakahanda nang magbigay ng hatol. Dahan-dahang lumapit si Maristela sa malaking salamin sa gitna ng silid. Nakasuot siya ng isang napakagandang pulang gown, nagawa sa mamahaling isang gown na nagpapakita ng kanyang likas na karangalan at kapangyarihan bilang tunay na chairman ng kumpanya. Ngunit bago lumabas, kinuha ni Maristela ang kanyang lumang uniforme ng janitress mula sa NAIA. Dahan-dahan niyang isinuot ang kupas na jumpsuit coat sa ibabaw ng kanyang mamahaling pulang gown at itinali ang lumang panyo sa kanyang buhok upang takpan ang kanyang maayos na ayos. Tinitigan ni Maristela ang kanyang sarili sa salamin. Ang sining ng pagtatago ng napakalaking kapangyarihan sa likod ng maruruming basahan ay kumpleto na. Sa mismong sandaling iyon, nagkaroon ng banayad na liwanag sa screen ng telepon o ni Maristela. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Hawak namin ang orihinal na kasulatan ng pamilya Alonzo. Huwag kang pumunta sa gala kung ayaw mong mamatay ang anak mo ngayong gabi. Tinitigan ni Maristela ang banta sa screen. Hindi nanginig ang kanyang mga kamay at hindi bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pindot niya ang keypad at nagpadala ng 2 salitang sagot. Subukan ninyo. Ibinaba ni Maristela ang telepono at pinalihim na inilagay ito sa loob ng bulsa ng kanyang lumang apron. Humarap siya kay Ate Soliman at kay General Banal nang merong nakapanging ilabot na katatagan. Nagsimimula na ang huling dula, ang wika ni Dr. Maristela Alonzo habang naglalakad patungo sa pinto. Bumaba na tayo sa ballroom. Sa loob ng napakalaking grand ballroom ng Makati Hotel ang Karangyaan ay nasa pinakamataas na antas. Ang mga kristal na ilaw sa kisame ay nagbibigay ng maningning na liwanag sa daan-daang bisita, mga kilalang negosyante, diplomat, politiko at mga miyembro ng media. Sa gitna ng entablado, ang napakalaking LED screen ay nagpapakita ng malaking larawan ni Isabel Roldan na may nakasulat na
Isabel Roldan, humanitarian icon and future First Lady of Alonzo Medical Holdings. Nakatayo si Isabel sa tabi ni Elian at CFO Victor Cruz, nakasuot ng isang gown na nagkakahalaga ng 3 milyong peso, hawak ang isang baso ng champagne habang numingiti sa mga nakatutok na kamera. Ngunit sa mismong sandaling hahawakan na ni Isabel ang mikropono upang magbigay ng kanyang talumpati, ang 2 malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang babae ang pumasok sa gitna ng silid nagtutulak ng isang lumang metal floor wax cart. Nakasuot siya ng kupas na jumpsuit ng tagapaglinis, may nakatagong mukha sa ilalim ng isang lumang panyo at naglalakad ng dahan-dahan sa mismong gitna ng pulang karpet patungo sa entablado. Napatigil ang usapan ng mga bisita. Ang bulungan ng pagtataka at galit ay mabilis na kumalat sa buong silid. Sino ang matandang yan? Ang inis na tanong ng isang kilalang ginang sa VIP table. Bakit may tagapaglinis sa gitna ng gala? Nasaan ang security? Nakita ni Isabel ang matanda mula sa entablado. Nang makilala niya ang lumang uniforme na mula sa NEA, ang kanyang muka ay napuno ng matinding galit. Ang kanyang pampublikong maskara ng kabait ay mabilis na naitapon dahil sa matinding napapahangad na linisin ang kanyang perpektong kaganapan. Mabilis na bumaba si Isabel sa entablado, hawak ang laylayan na kanyang mamahaling gown at mabilis na naglakad patungo sa gitna ng pulang karpet upang harapin ang matanda sa harap ng daan-daang kamera ng media. Anong ginagawa mo dito, matanda? Ang boses ni Isabel ay matalas at puno ng paghamak habang nakaturo ang kanyang daliri sa mukha ni Maristela. Sinira mo ang NAYA, sinira mo ang BGC, at ngayon ay may lakas ka pa ng loob na pumasok sa pinakamahalagang gabi ng buhay ko. Hindi sumagot si Maristela. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang cleaning cart, nakatitig kay Isabel mula sa ilalim ng kanyang panyo. Dahil sa labis na galit at sa paniniwalang-walang sinuman ang magtatanggol sa isang mahirat na tagapaglinis, itinaas ni Isabel ang kanyang kanang kamay at buong lakas na isinampal ang kanyang palad sa pisingi ni Maristela. Ang mabilis at malakas na pagdampi ng palad ni Isabel sa pisingi ng matanda ay lumika ng isang malinaw at nakakabinging tunog na nakuha ng mga malalapit na mikropono ng media. Ang tunog na iyon ay kumalat sa buong sound system ng hotel dahilan upang mapasingap ang buong silid sa pagkagulat. "Maruming matanda!" ang sigaw ni Isabel habang nanlalaki ang mga mata sa galit. "Wala kang karapatang tapakan ang karpet ng mga mayayaman. Palabasin niyo ang dugyot na ito ngayong gabi din." Ngunit si Dr. Maristela Alonzo ay hindi natumba. Hindi siya umiyak, at hindi man lamang siya humawak sa kanyang pisngi. Ang kanyang katawan ay nanatiling katulad ng isang matigas na pader. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tinitigan si Isabel ng derong isang napakalamig at nakatatakot na ngiti, isang ngiti ng isang reyna na nakahanda ng pumutol ng ulo ng isang mamamatay tao. Sa mismong sandaling iyon, ang mga malalaking ilaw sa kisame ng ballroom ay dahan-dahang kumurap at namatay sa loob ng 5 segundo bago muling bumalik sa buong liwanag. Tumakbo si Elian mula sa entablado upang awatin si Isabel sa kanyang ginagawang pambubugbog. Ngunit nang makalapit siya sa gitna ng pulang karpet, sa kauna-unahang pagkakataon natingnan niya nang malapitan ang muka ng matandang tagapaglinis sa ilalim ng panyo. Napatigil si Elian sa kanyang paglakad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot, kabagabagan at hindi maipaliwanag na pagkagulat. Ang baso ng inumin sa kanyang kamay ay dahan-dahang nabitawan at nabasag sa ibabaw ng semento. Sa harap ng daan-daang kilalang tao sa lipunan, sa harap ng mga kamera ng pambansang telebisyon, at sa harap ng naguguluhang si Isabel, si Elian Alonzo ay dahan-dahang lumuhod sa maruming semento sa paanan ng tagapaglinis. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig habang ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisingi. "Nanay!" Ang boses ni Elian ay naging mahina nanginginig at puno ng matinding sakit. "Nanay, bakit ka nakasuot ng ganyan? Bakit ka nila sinaktan?" Ang buong Grand Ballroom ng Makati Hotel ay tuluyang lumubog sa isang nakakabinging katahimikan. Ang salitang nanay na nagmula sa nanginginig na labi ni Elian ay parang isang kidlat na yumanig sa buong Grand Ballroom. Ang daan-daang bisita,
Ang mga kilalang negosyante at ang mga reporter na may hawak na mga camera ay napako sa kanilang kinaroroonan. Ang nakabibing katahimikan ay pinalitan ng mabilis at malakas na bulungan ng pagkagulat. "Nanay?" Ang gulat na bulong ng isang miyembro ng board. Siya! Siya ang ina ni Elian! Siya ang lihim na tagapagtatag ng Alonzo Medical Holdings! Nakatayo si Isabel sa gitna ng pulang karpet, ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang nakatitig sa matandang kakasampa lamang niya sa harap ng lahat. Sa harap ng daan-daang tao, dahan-dahang inabot ni Maristela ang tali ng lumang panyo sa kanyang ulo. Inalis niya ito dahilan upang bumagsak ang kanyang maayos at eleganteng pilak na buhok sa kanyang mga balikat. Kasunod nito, binuksan niya ang mga buttons ng kanyang kupas na jumpsuit ng tagapaglinis at pinalagpak ito sa maruming semento ng karpet. Sa ilalim ng maruming unipor, may lumitaw si Dr. Maristela Alonzo na nakasuot ng isang napakagandang pulang gown na gawa sa mamahaling seda. Ang kanyang tindig ay puno ng likas na karangalan, kapangyarihan at katatagan ng isang tunay na reyna na hindi kailanman kayang iyuko ng sinoman. Sa VIP table ang buong board of directors ng Alonzo Medical Holdings at ang mga matataas na foreign investors ay sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang mga silya. Yumukod sila ng malalim sa harap ng matanda sa gitna ng silid. "Magandang gabi po, Chairman Alonzo," ang sabay-sabay na boses ng mga opisyal na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Isabel ay napahakbang pabalik, halos matumba sa kanyang sariling gown habang hawak ang kanyang dibdib. Hindi maaari ito. Isang tagapaglinis ka lang sa NAIA. Naghahanap ng tulon ang mga mata ni Isabel at tumingin siya sa kinaroroonan ni CFO Victor Cruz. Ngunit si Victor ay kasalukuyan ng mabilis at pahiwatig na naglalakad patungo sa pampublikong pintuan palabas ng hotel upang tumakas. Bago pa man makalapit si Victor sa pinto, ang malalaking pintuan ng ballroom ay mabilis na nabuksan mula sa labas. Pumasok ang mga armadong miyembro ng PNP Special Operations Group sa ilalim ng pamumuno ni General Banal. Hinarangan ng mga pulis ang bawat pintuan at exit point ng buong hotel. Walang sinoman ang lalabas, ang maawtoridad na utos ng general, habang ang kanyang mga tauhan ay nakatutok ang mga baril sa paligid. Dahan-dahang humakbang si Maristela, nilampasan ang sariling anak na si Elian na patuloy na nakaluhod at umiiyak sa karpet nang hindi man lamang ito tinitingnan. Umakyat siya sa mga hagdan ng entablado nang mayroong nakapanging ilabot na dignidad. Inabot niya ang pangunahing mikropono mula sa podium. Tinitigan ni Maristela ang buong silid. Ang kanyang mga mata ay naging kasing matalas ng isang scalpel na gagamitin sa isang kritikal na operasyon. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang boses ni Maristela ay malinaw, mabilis at walang bakas ng emosyon na umalingaw-ngaw sa buong sound system ng hotel. "Welcome sa engagement gala ng aking anak. At welcome sa huling gabi ng pagnanahaw ni na Isabel Roldan at Victor Cruz." Mula sa kanyang bulsa inilabas ni Maristela ang isang purong puting panyo na gawa sa seda. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang pisingi, ang pisingi na sinampal ni Isabel kanina, bago niya dahan-dahang binitawan ang panyo at pinalagpak ito sa mismong paanan ng mga mamahaling sapatos ni Isabel. Sa mismong sandaling yon, ang napakalaking 4K LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagbago ng kulay at nagsimulang magpatugtog ng isang malinaw na video presentation na nagpadapa kay Isabel sa matinding takot. Sa napakalaking LED screen sa entablado, ang boses ni Isabel ay tumunog ng napakalinaw sa buong sound system ng hotel. "Victor, makinig ka. Ayusin mo na ang transfer ng 50 milyong peso mula sa Leyte Emergency Medical Fund papunta sa account ng shell company natin sa Zurich. Gagamitin natin yon para sa down payment ng Forbes Park Mansion bago pa malalaman ng matandang Alonzo." Ang mga bisita ay napasinghap sa matinding pagkagulat. Ang mga ilaw ng kamera ng media ay mabilis na kumislap habang itinutok ng mga reporter ang kanilang mga lens sa namumutlang mukha ni Isabel. Kasunod nito, lumabas sa screen ang napakalinaw na kuha ng CCTV mula sa NAIA Terminal 3 kung saan malinaw na ipinakikita ang ginagawang pagtapak ni Isabel sa mga daliri ng tagapaglinis. Hindi pa man nakakabawi ang mga tao,
Sa galit lumabas ang isa pang video mula sa BGC kung saan malinaw na huling-huli sa kamera ang pagnanakaw at lihim na pagpapasok ni Isabel ng kanyang sariling gintong pulsera sa bulsa ng apron ni Maristela upang ito ay frame up in. Ang buong silid ay napuno ng matinding sigawan ng pambabatikos mula sa mga bisita. Napakawalang hiya, ang sigaw ng isang mamumuhunan sa VIP table. Nagnakaw ng pera ng mga may sakit na bata para pambili ng mansyon. Lumabas sa screen ang mga opisyal na audit document na may tatak ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Swiss Banking Authority. Ipinakikita rito ang direktang paglipat ng kabuuang 70 milyong peso patungo sa kumpanya ni Isabel at CFO Victor Cruz. At bilang pinal na pagdurog sa kontrabida, ipinalabas sa malaking screen ang buong pahina ng aplikasyon para sa involuntary commitment sa asilo sa Rizal na may formal na pirma ni Isabel Roldan. Ang kapangyarihan ang karangyaan at ang plastik na mukha ng kabait, ani Isabel, ay tuluyang nawakasan sa harap ng buong bansa. Umiiyak ng hysterical si Isabel. Napaluhod siya sa maruming simento at dahan-dahang gumapang sa karpet patungo sa entablado pilit na inaabot ang laylayan ng pulang gown ni Maristela. "Ninang, patawad po!" Ang boses ni Isabel ay puno ng takot, sipon at luha habang nagmamakaawa sa harap ng lahat. "Namanipula lang ako ni Victor. Si Victor ang may kasalanan ng lahat. Mahal ko si Elian, patawarin niyo ako. Huwag niyo po akong ipakulong." Malamig na itinarik ni Maristela ang kanyang tingin sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang paa pabalik upang hindi maabot ni Isabel ang kanyang gown. "Hindi mo mahal ang anak ko, Isabel." Ang boses ni Maristela ay nagtataglay ng nakakapanindig balahibong katahimikan na narinig ng buong silid. "Mahal mo ang pera ng pamilya ko. At ang mga batang namatay sa Leyte dahil sa kawalan ng gamot na ninakaw mo, sila ang maghahataw sa iyo ngayong gabi." Sa gitna ng pagtangis at pagmamakaawa ni Isabel, isang ginang mula sa VIP table na ang pamilya, ay mayroong tinutulungang charity ward sa Leyte ang mabilis na lumapit sa entablado. Hawak ang isang baso ng pulang alak. Walang alin, langan nitong itinapon ang buong likido sa mismong mukha ni Isabel. Ang pulang alak ay dumalay sa mukha at sa mamahaling 3 milyong pesong gown ng kontrabida na nagmukhang dugong kumakatawan sa kanyang mga kasalanan. Lumapit si General Banal, kasama ang 2 armadong pulis, hawak ang kumikislap na bakal na handcuffs sa kanilang mga kamay. Sa harap ng daan-daang kumikislap na ilaw ng mga kamera ng media, lumapit ang 2 armadong pulis kay Isabel. Ang malamig at mabigat na bakal ng handcuffs ay mabilis na isinarado sa 2 kamay ng dalaga sa ibabaw ng kanyang gown na natatakpan ng pulang alak. Sa kabilang bahagi ng entablado, si CFO Victor Cruz ay mabilis ding pinalibutan ng 4 na pulis at pinigilan sa kanyang pagtatangkang tumakas. Dahil sa matinding takot sa nakalantad na parusa sa kasong plunder, humagulgol si Isabel at nagsimulang sumigaw sa harap ng mga pulis. "Huwag ako lang ang hulihin ninyo," ang hysterical na sigaw ni Isabel habang itinuturo ang nakaluhod na si Elian. Si Elian Alonzo ang pumirma ng mga release form. Siya ang presidente ng kumpanya. Hulihin niyo rin siya, kasabot siya sa pagnanakaw. Natahimik ang buong ballroom. Tumingin ang mga bisita kay Elian na nakayuko sa maruming karpet. Ang kanyang muka ay puno ng matinding hiya at pagsisisi. Mabilis na humakbang si Ate Soliman patungo sa podium at iniharap ang isang makapal na folder sa harap ng media at ng general ng pulisya. Ayon sa mga opisyal na legal affidavit at forensic handwriting audit, ang maautoridad na boses ni Atty. Soliman na umalingaw-ngaw sa sound system, ang mga pirma ni Mr. Elian Alonzo sa mga dokumento ng pondo ay nakuha sa pamamagitan ng misrepresentation at pampublikong fraud na inihanda ni Isabel Roldan at Victor Cruz. Si Elian ay walang criminal liability sa kasong plunder, ngunit haharap siya sa internal disciplinary action ng board. Ligtas man sa kulungan ang kaluluwa ni Elian, ay tuluyang nasira sa harap ng buong lipunan. Gumapang siya patungo sa paanan ng kanyang ina, hawak ang laylayan ng pulang gown ni Maristela habang umiiyak ng walang pagpipigil. "Nay," ang boses ni Elian ay piyok nanginginig at puno ng matinding sakit. "Patawarin mo ako, Nay. Naging bulag ako.
Sinira ko ang pangalan mo, sinira ko ang pamilya natin. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Dr. Maristela Alonso ang sariling anak. Walang galit sa kanyang mga mata kundi isang malalim na lungkot na nagmumula sa isang inang kailangang magbigay ng disiplina upang iligtas ang kaluluwa ng kanyang anak sa kasakiman. Ang patawad ay hindi ibinibigay sa simpleng salita lamang, Elian. Ang boses ni Maristela ay malumanay, ngunit merong hindi mababagong katatagan. Ang tunay na pagtitika ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at gawa. Dahan-dahan na tinanggal ni Maristela ang kanyang mamahaling diamond ring mula sa kanyang daliri, isang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng podium, ang simbolo ng pagtatakwil sa anumang mababaw na karangyaan ng mundong ito. Tahimik na tumalikod si Maristela at naglakad patungo sa pinto ng hotel, nakataas ang ulo habang sa kanyang likuran ay hinarak ng mga pulis sina Isabel at Victor palabas ng ballroom sa gitna ng sigawan ng pambabatikos na mga bisita. Sa labas ng hotel, pinalibutan ng napakaraming reporter si Chairman Maristela Alonso. Tinitigan ni Maristela ang mga kamera ng pambansang telebisyon at ibinigay ang kanyang pinal na pahayag. Mula sa araw na ito, ang malinaw na wika ni Maristela, itinatanggal ko si Elian Alonso sa lahat ng kanyang executive powers sa Alonso Medical Holdings. At ang buong pamilya Roldan ay haharap sa formal na forfeiture of assets upang maibalik ang bawat sentavo ng pondo sa mga bata sa Leyte. 3 buwan ang mabilis na nakalipas pagkatapos ng kontrobersyal na kaganapan sa Makati. Sa loob ng isang simpleng pampublikong klinika sa bayan ng Leyte, ang hangin ay mainit at amoy gamot. Si Elian Alonso ay nakasuot ng simpleng navy blue na scrub suit, walang mamahaling orasan sa bisig at walang malambot na silya. Ang kanyang mga balat ay bahagyang nangitim sa ilalim ng init ng araw. At ang kanyang mga kamay ay may mga bahagyang sugat dahil sa araw-araw na pagbubuhat ng mga kahon ng dextrose at antibiotics. Wala na ang dating palalong tagapagmana ng malaking kumpanya. Sa nakaraang 70 araw, si Elian ay nagtatrabaho bilang isang ordinaryong volunteer assistant sa klinika sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng mga lokal na doktor. Isang mahirap na ina ang lumapit sa klinika, hawak ang kanyang 4 na taong gulang na anak na nilalagnat dahil sa dengue. Mabilis na kumuha si Elian ng bag ng IV fluid at tumulong sa pagkakabit nito sa kamay ng bata. Patawad po! Ang mahinang bulong ni Elian sa ina ng bata habang nakatitig sa pader ng klinika. Patawad po sa pagkukulang at sa kapabayaan ng aming kumpanya noong mga nakaraang buwan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Elian ang tunay na bigat ng buhay. Na mga mahihirap na mamamayan, ang mga taong tinawag ni Isabel na dugyot at walang silbi. Sa bawat patak ng gamot na ibinibigay niya sa mga bata, unti-unting nahuhugasan ang kasalanan at pagkabulag ng kanyang nakaraan. Sa parehong araw nakatanggap si Elian ng panrehiyong pahayagan. Sa unang pahina ay nakatala ang pinal na desisyon ng korte sina Isabel Roldan at CFO Victor Cruz ay pormal ng ginawaran ng parusang 20 taong pagkakakulong sa Muntinlupa at sa Correctional Institution for Women nang walang karapatang magpiyansa dahil sa kasong plunder at corporate estafa. Ang lahat ng kanilang mga ari-arian, kabilang ang mansion sa Forbes Park, ay opisyal na sinamsam ng pamahalaan upang maibalik sa Leyte Children's Medical Fund. Sa ilalim ng malaking punong mangga sa labas ng klinika, nakatayo si Dr. Maristela Alonso habang nakatitig sa kanyang anak mula sa malayo. Nakita niya ang pagpapawis ng noni Elian at ang tiyaga nito sa pag-aalaga sa mga pasyente. Isang banayad na ngiti ng pag-asa ang lumitaw sa mga labi ng ina. Ang disiplina na ibinigay niya ay hindi mula sa galit, kundi mula sa isang malalim na pagmamahal na nadlalayong ibalik ang tunay na kaluluwa ng kanyang anak. Nang gabing iyon, sa kanyang simpleng silid sa probinsya, inihay ni Ate Suliman ang isang sulat kay Maristela. Chairman, ang wika ng abogado. Ito po ay isang opisyal na liham na ipinadala mula sa Correctional Institution for Women. Ito ay galing kay Isabel Roldan. Humihingi po siya ng huling pagkakataon na makipag-usap sa inyo. Tinitigan ni Maristela ang sobre na nakasulat ang pangalan ng babaeng, nagtangkang sirain ang kanyang pamilya
at ang buhay ng mga bata sa Leyte. Dahan-dahang inangat ni Maristela ang sobre sa ibabaw ng maliit na kandila sa kanyang mesa. Ang papel ay dahan-dahang kinain ng dilaw na apoy hanggang sa maging maitim na abo nang hindi man lamang niya binubuksan o binabasa ang kahit isang salita nito. Ang nakaraan ay tuluyan ng natupok at ang bagong umaga ng hustisya ay ganap ng sumikat. Isang taon ang mabilis na nakalipas pagkatapos ng bagyo ng Katarungan sa lungsod ng Maynila. Sa malinaw at asul na karagatan ng Palawan, ang banayad na paggalaw ng mga alon sa paligid ng isang malaking floating medical clinic ay nagdadala ng malamig at maalat na hangin. Sa ibabaw ng deck ng barko nakatayo si Dr. Maristela Alonzo, nakasuot ng simpleng puting linen na damit habang sinusuri ang kalusugan ng mga katutubong bata at mga matatanda mula sa mga isla. Wala na rito ang inay ng mataas na lipunan ng Maynila, ang mga pader ng matataas na gusali sa BGC at ang mga plastik na niti ng mga negosyante. Ang natitira na lamang ay ang purong katahimikan ng kalikasan at ang tunay na kaligayahan ng pagsisilbi sa kapwa. Mula sa maliit na bangkang dumarating mula sa daungan umakyat sa deck ng barko ang isang matangkad na lalaki. Si Elian Alonzo, na nakatapos na sa kanyang isang taong pagsasanay sa Leyte, ay naglalakad ng merong panibagong kababaang loob at katatagan sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng simpleng damit pang mediko at may dalang mga bagong supply ng gamot. Lumapit si Elian sa kinaroroonan ng kanyang ina. Sa harap ng mga residente ng isla, dahan-dahang yumukod ang lalaki. Inabot ang kanang kamay ni Maristela at pinalihim na ipinatong ito sa kanyang no, ang pangkulturang paggalang ng pagmamano. Dahan-dahang hinawakan ni Maristela ang ulo ng kanyang anak at bahagyang ngumiti. Ang pader na minsang humadlang sa kanilang dalawa ay ganap ng naglaho, pinalitan ng isang matatag na paggalang ng anak sa kanyang ina. "Mabuti ang iyong pagdating, Elian?" Ang malumanay na wika ni Maristela habang nakatitig sa mga mata ng kanyang anak. "Nay!" Ang boses ni Elian ay malinaw at puno ng kapayapaan. "Naihatid na po natin ang huling batch ng mga libreng gamot sa 5 barangay sa Leyte at Palawan. Ang pondo mula sa forfeiture of assets ni na Isabel at Victor ay sapat na para sa susunod na 5 taon ng ating mga pasilidad." Tumingin si Elian sa malawak na karagatan bago muling humarap sa kanyang ina. "Nabalitaan ko po mula sa ating abogado sa Maynala, tinanggihan ng Korte Suprema ang huling apela ni na Isabel at Victor. Mananatili sila sa kulungan sa loob ng 20 taon. Wala na ni isa sa kanilang mga dating kaibigan sa mataas na lipunan ang dumadalaw o naalaala sa kanila." Hindi na nagulat si Maristela. Ang parusang ibinigay ng batas at ng lipunan kay Isabel ay hindi nagmula sa galit o paghihigane, kundi sa likas na timbangan ng katarungan. Ang bawat taong pumipiling magnakaw sa mga mahihirap at yumapak sa dignidad ng kapwa ay kailangang humarap sa sarili nitong hatol. Ang tanong ng patawad ay hindi na kailangan talakayin pa para kay Isabel. Ang tunay na katarungan ay naipatupad na at ang kabanatang yon ng pagnanakaw ay tuluyan ng isinara. Para naman kay Elian ang kanyang pagpapakumbaba ang kanyang pagtanggap sa parusa at ang kanyang pagsusumikap na magbago ang naging susi upang muling makuha ang pagmamahal at tiwala ng kanyang ina. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa paitaas na kalangitan ng Palawan, naglalabas ng ginintuang liwanag sa ibabaw ng tubig, inilabas ni Maristela ang lumang stethoscope na ipinamana ng kanyang huling asawa. Inabot niya ito kay Elian. "Elian, anak!" Ang boses ni Dr. Maristela Alonzo ay umalingaw-ngaw ng may malalim na aral sa buhay, hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa sinumang nakikinig sa kanyang kwento. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Ang kabutihan na walang hangganan at walang kaakibat na lakas ay nagiging pintuan lamang ng pang-aabuso ng mga masasamang tao. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nakikita sa marangyang bahay sa Forbes Park, sa mga mamahaling alahas, o sa matataas na posisyon sa lipunan, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong sariling dignidad at kung paano mo pinaglilingkuran ang mga walang laban. Kinuha ni Elian ang stethoscope ng may buong paggalang at ipinatong ito sa kanyang leeg. "Naiintindihan ko po, Nay," ang wika ni Elian habang nakatingin sa malawak na karagatan.
Pangako po, hindi ko na kailanman hahayuang may yumapak muli sa ating pangalan at sa ating dignidad. Sa ibabaw ng floating clinic sa Palawan sa gitna ng paglubog ng araw at ng malayang hangin ng karagatan, si Dr. Maristela Alonzo ay nakatayo ng may buong karangalan, isang tunay na simbolo ng lakas katarungan at hindi matitinag na dignidad ng isang lakas na babae. God, most but misrepresented